bago kaming nagbalik dito. Ang tagal na. Bye! Yung ginagawa ni Good morning mga ka-people, mga kababayan. Time check tayo, alas 8 ng umaga. So umaga kami umalis kanina. At ngayon nandito na kami sa Laak Public Market upang mamili ng mga kailangan namin doon at saka mga pamigay din. Namili kami ng grocery, bigas at kung ano-ano pa. Nandito na yung mga pinamili namin. Bigas. ha? Bigas. Karton ang gawin ko. At si brother yung Ha? Silenso. Silenso ya. isda. Isda daw. Isda to. Yung tanga na isda. Sa lata. Ay kay Kim pala to. Tanya si Karon. Kay Kim. With sardines. Saan ka mag-hagbas, Brad? Doon sa ano? Ha? Saan ka mag-hagbas? Doon sa ano sa sport ni. Apply no? Ayan, okay ka lang, Brad? Ayos lang. Parang sikip na tayo dyan, Brad, ah. Punong-puno na yung ano. Ayos lang naman. Ah, nakagalaw ka pa? Ano to? Oy, kakanin. Siguro yan sa ano? Sa loob. Kakanin. Oo, initan. Pwede man dyan, baka gusto mo kainin. Kuha ka ng isa. Hindi na nilagay. Malayo pa daw. Layo pa, mga 4 na oras pa. Yan. Dito kami dumaan sa La kasi doon kung sa kabila tayo dumaan. Ano kasi doon, sira yung daan. Oh. Oh. Mas maigi dito kasi madalas simentado na, kadalasan simentado. Yung mga dala kaming groceries dito para ipamigay doon sa ano. Puntahan namin. Tapos yung mga gamit namin nilagay namin dito sa garbage bag para hindi siya mabasa. Sana hindi uulan ngayon. Kasama nga pala namin ngayon si Istong, Pakitong-kitong, si brother at meron kami dala dito ano. Itak. Itak tsaka martilyo. Patay tayo ng bahay doon. Katayo ng bahay. Tapos meron kaming konsumo. Oh, may generator. Ayan. Dito tayo ngayon eh. Oo. Hindi ka nalula dyan, Brad? Hindi naman. Ayos lang yung biyahe natin. Ayos lang. Pag ganun no? Pag ganun. Tatong, okay ka lang, Istong? Goods na goods? Nakarating ka na ba dito dati? Di pa? First time. First time mo makarating dito sa... Anong lugar to? Laak. Tapos ang pupuntahan natin doon sa Umayam. Yeah. Kala ko doon sa ano? Ba Fish to ba yan? Fish Street? PB Village? Oo. Oh, doon yun. Doon yung pupuntahan natin. Ang Laak ko, malaki na yung pinagbago ba? Lahat na yun. Yan lang, public market. Sila, namili pa sila ng ano doon. Pang-ulam. Pasok sa Philippines para hindi mabasa sa ulan ba. Yung kunti, Brad.
Ikaw, mag-ipon. Ay, mali pala, sorry. Bigas. Dito Bigas ba? muna. Bigas muna pala. Kamali ako, bigas pala yung kasat pala. Bener na may ipit ba? Bener na yan. Kahit lima lang. Hindi na pulo. Lima lang butira. Itlog. Tindog. Tindog. Ah, jadi mo ito. Ito ba rin? Palit yung general kayo? Yung individual? Ito lang sarap. Brad, ilan to? Hindi naman yung ulog. Ayan na, ito. Hindi rin yung butang. Mas puno yung aming sasakyan, sasakyan pa na nila. Balik ako. Tulo. Tunda na. Karon na. Karon na, be. Dito. Karon na. Hindi pa ipabutang. San apa namanya? Kira? Fights. Fights? Oh iya. Cellphone. Apa yang palit nila? Yan, okay na. Sikip-sikip lang. Check natin. Cooler. Ito, gamot to. Ang gamot. Okay. Ayos. Tara, let's go. Let's go na. Si Peter Paul, simpleng tao lang. Puso'y busilak, mahalaga sa kanya ang magulang, ama sa anak, gabay at sandigan. Kahit pagod, ngiti di nawawala kailanman. Magulang na nasa dapit hapon na, kanyang sinusulit ang panahong sila'y kasama pa. Pagmamahal pinapadama nang di na kailangan sabihin pa. May padanas man lang sa kanila ang konting ginhawa. Pagod man ang katawan, puso'y lumalaban. Para sa pamilya siya'y di susuko o umayaw man lang. Peter Paul, mapagmahal sa magulang, di halata sa gawa, pinaparamdam. Sa pawis at luha, pag-ibig ang puhunan. Para sa kanila, buhay ay alay ng walang alinlangan.
kapatid tinutulungan. Bukas palad, walang hinihintay o kapalit man. Sa bawat tulong, sa pakiramdam kay sarap. Pagmamahal sa kapwa'y tunay at busilak. Di man siya artista sa pelikula, pero sa puso ng pamilya siya'y bida. Sa bawat bakal ng bahay, bawat dingding, may nakatagong mahal ko kayo na nakasulat ng lihim. Peter Paul, mapagmahal sa magulang, sa anak pamangkin, sa gawa pinaparamdam. Bawat pag-ikot ng mundo, puso niyang totoo. Para sa pamilya, di napapagod, tunay na pag-ibig ang hatid. Kanyang anak, kanyang kayamanan, hubugin para sa magandang kinabukasan. Gagabayan para sa paglaki siya'y maging. So, ayan po mga ka-people, mga kababayan, muli kami nakabisita dito sa village number 4 pinagawa ni Sir Paul. Dito makikita po natin na may mga sira na yung bahay, hindi nila na-maintain yung kagandahan ng bahay nila. At least nandyan pa rin, nandyan sila, tuwang-tuwa sila pagdating po namin mga kababayan. Naalala ko dati yung bahay ni Juby. Kasi sa mga napabahayan ay dito yon, ay tuktok dito. Diyan namin nakita si Juby. Kaya huminto kami hanggang sa yung mga nasa doon sa loob ay pinalipat namin dito para dito na sila titira. Pinabahayan sila lahat dito. Yung challenge na 5,000 para makapagabas sila ng kahoy. Tsaka yung daris naman, kami na yung bumili. Yung amaka, nyero, kami na yung nagdala dito. Yung si Arbaw, lahat ng mga materialis na ginamit sa bahay nila, kami na yung bumili doon sa Laak. Dinala namin dito kahit sobrang layo. Galing Laak ay nasa mga 4 na oras yata ang punta rito. Kasi rough road pa to noon. Ngayon, buti na. Medyo mabilis na lang kasi sementado na yung daan. So ito po yung village nila. Pakita natin sa inyo mga kababayan. Sa mga baguhan dyan, itong mga babahay na Sir Paul dito, marami to. Doon sa kina Russell, doon sa itaas, merong mga ganitong ginawang pabahay si Sir Paul na sila yung nagpanday or nagawa. Pero yung mga materialis, dala namin dito. Tara, pakita natin. Ayan, so ayan po yung village. So meron ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahay. Ayan, 7 bahay yung nandito. Ang sira na. Tingnan niyo po, sira na. Yan, nandito kami kung kumustahin sila. Meron kaming dalang bigas, gamot, yung tuyo, sardinas. Ayan. Meron kaming dala. Ayan sila, meron na silang bigas na sasain. Tuwang-tuwa sila po pagdating namin. Napakalayo po nito. Layo. Pero ganun pa man,
ay talagang babalik-balik kami dito para sila ay kumustahin. Mabisita. Anong oras na dyan, Rod? Last 10 media. Grabe yung biyahe. Nakatulog ako. Nakatulog ka sa likod. Mga isang oras. Pagising naman. Sabay sapa na. Buti ka pa ako eh. Ano na ako, antok-nantok. Sarap patulog pero di pwede matulog. Pwede matulog. Pag matulog ka, tulog tayong lahat. Dahil tulog tayong lahat. Ayan, ito yung pinagawa dito. Nakapunta ka naman dito dati, Bruno. Tinapa. Kites. That's na. Naulan na po. Nakaambo na. Mamaya-maya, pakita din natin yung ano. Ay, nasira na doon sa kabila. Wala na doon, no? Taso. Ano, dimulis na. Yun, pinagawa din namin yan sa Paul. Dimulis na. So, kinarasil. Punta kami doon. Mamaya. Doon sa malaylayo pa yun. Sa mga 1 oras kalahati siguro o 2. Itong lugar na ito po is part po yata ito ng Daak. So ito yung mga binabaybay namin dati. May mga kapatid kasi tayong mga katutubo dito, sila lahat katutubo. Na walang maayos na bahay. Kung naalala nyo, makikita nyo sa mga lumang videos ni Sir Paul. Talagang yung bahay nila is yung mga dahon-dahon, kubo lang, yung bubong at saka dingding, dahon lang. Kaya ayan, pabahayan sila isa-isa. Ayan na po yung makikita nyo dyan. Isa-isa silang napabahayan. At hanggang ngayon, nandiyan pa rin nakatayo at sana ay alagaan nila yung kanilang bahay para naman mas lalong tumagal pa. Kasi pag hindi na alagaan, masisira hanggang sa mawasak. So marami po to dito ang gawa ng bahay na ganyan. Kung di ako nakakamali, na sa mga 30 siguro. 30 houses. Meron pa doon sa mga liblib. And grabe. Ilang taon nga ba kami hindi nakabalik dito? Mahigit 1 taon siguro. Pero itong mga bahay na to, it's been 3 years mula nung pinagawa to. Pinagawa ng Pugong Biyahero at ng sponsors. Ayan, so andyan pa rin sila nakatira. Lapit tayo. Ayan sila. Kumusta? Ayaw. Kisa man ang kuano, walang hipos. Ulan. Mais. Ito yung mga bahay, oh. Yung mga sira na, nilagyan na lang nila ng ganito. Ito rin po, oh. Ito rin, oh. Ito na yung itsura ng mga bahay. Hindi na alagaan ng maayos. Ito dito, ito yung medyo ano pa, maganda pa. Pero may mga butas-butas na rin. Oh. Hindi nila na alagaan ng maayos ang mga bahay. Ito yung bahay ni Juby. Ang linis talaga ng bahay ni Juby. Malinis talaga si Juby sa tahanan. Napakalinis ng paligid niya. Dito rin, oh, malinis. Ito yung mga tingnan natin. Oh, ito yung mga naalagaan na bahay.
may pagpahalaga sa kanilang bahay. Kasi malinis. May nakita akong kunting mga sira-sira. Pero hindi ganun kalala. Yung naalagaan nila. Tapos dito, ang linis. PB Village number, ito yung number 4. Hindi ko lang kikita nung Sa video. Ngayon nakapunta ka na talaga dito. ko na sa personal. Sayang lang hindi nila nalalagaan ng maayos. Ang tagal din itong masira pag maalagaan. Oo, pag maalagaan, tumatagal ito masira. Kasi doon, no? Siguro mga bata ba, no? So, yung mga niyo, oh. Ang bilis, oh. Bilis lumaki. Ang mga bahay. Yun talaga, oh. Malala talaga yung sira nung isa. Pwede pa naman yan. Matibay naman yung mga kahoy niyan. Pwedeng anuhan na lang nila ng amakan uli. Kasi pag napabayaan, sira. Ito dito, merong tindahan. Ayan, may tindahan. Oh. Ayan, may tindahan. Tsura ng bahay, ano dito? Village. Ito naman yung mga sakahan nila. So wala nang nadagdag na bahay. Parang tingin ko parang nabawasan kasi yung dito na wala. Ayan dyan. Bawasan ng isa. Yung mga kabataan dati ang hello. Anak. Anong ka kumakaan dito, anak? Oh, Saan ba ka? naulan na. Naulan. Naulan na po. Kabataan. Pagtay doon. Yun, pasyalan natin. Yung mga bahay doon, makikita talaga natin na ano talaga sila. Kulang sila sa ano ba, yung paano alagaan yung bahay para magtagal. Pero kahit gano'n, ay meron pa rin silang masisilungan na maayos kasi dati pag tag-ulan gaya nito ay basa sila sa loob ng bahay nila kasi yung bubong nila is yung dahon ng saging. Ngayon ay yero talaga, so matibay pa naman yung yero. Wala pa akong nakitang mga tawag dito yung kalawang, so matagal yung masira. Ang gawin na lang nila dyan is palitan yung mga dingding para maging maayos muli yung bahay. So, doon kami matulog sa lugar ni Russell. Hindi muna kami uwi ngayong araw para makapasel pa kami sa ibang lugar na natulungan namin dati, mabalikan namin, at may mahanap din kami. Umahatdan din kami ng tulong. Mahaba-haba yung oras namin ng pag-stay dito. Kasi pag isang araw lang kukulangin po kami, sinapakalayo, galing Davao po ang aming nagmula. Noong nakaraan kasi nag-stay kami sa Tagum, so pwedeng araw-araw kami pupunta dito. Pero ngayon nasa Davao kami, so medyo malayo. Kaya kailangan namin na pupunta kami dito, mag-stay kami matulog kami ng isang gabi. Bukas na kami uwi ng hapon. Like nung hinatid namin si Russell dito, doon din kami natulog sa kanilang lugar. Doon sa kanilang bahay. Nasulit namin yung aming pagbalik dito sa lugar. And next year siguro, uuwi si Russell dito sa kanilang, doon sa kanilang lugar. Makabalik na naman kami dito. Kasi bihira na lang kami makabalik dito sa sobrang layo po at
meron din kaming mga pinupuntahang ibang lugar na hindi pa natulungan. So sila naman dito ay natulungan na nabigyan ng mga bahay. So ano na lang, pagbisita na lang yung aming ginagawa dito sa kanila. So ayun lang, at abangan nyo ang maganapan namin dito sa aming pagbisita muli sa mga natulungan. Salamat sa mga lahat ng sponsors, sa mga charity viewers, ayan, kay Tita Redemption, thank you so much, kay Ma'am Aileen, sa lahat-lahat po ng mga sponsors, sa lahat ng mga charity viewers, sa nagmamahal sa akin at sa buong PB team, maraming salamat sa inyo po. God bless po, we love you all. Bye-bye.